Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Tayo naman dito mga kaibigan ay talagang usapang magmamanok lang po. Enjoyment lang sa buhay po. Pampatanggal stress mga kaibigan. Kasi tayo naman dito ay may nanonood naman sa atin ng mga sa ibang bansa, mga kapwa natin sa bungiro dito lang sa Pilipinas. Ay kung ano naman itong sa atin mga kaibigan, talagang may experience lang po. Itong topic natin mga kaibigan, ikulong ang manok for 5 days before the fight ay pwede kaya to kasi kadalasan mga kaibigan 3 days before the fight bago natin ikulong. Pero itong 5 days mga kaibigan, maganda din ito kasi ang 5 days mga kaibigan, pag umpisa mo, pag 21 days ka, 5 days ka, kulong ka. Pero yung kulong mo sa sa umpisa mga kaibigan, ay hindi mo ikulong na talagang anuhan mo na ng hindi po. Pagkatapos kumain ng isang manok, paanuhan mo na muna mga kaibigan, medyo anuhin mo muna hanggang alas 9 ng umaga po, alas 10, bago pa inumin ng tubig, kahit 2-3 dips lang. Tapos mga kaibigan, ugasan mo yung mga paa. Kunti lang, yung basahin lang yung kamay mo, huwag yung basang-basa po. Ugasan mo lang yung mga ng mga mukha ng manok, yung kanilang mga paa, tapos ikulong. Yun, hindi kulong mga kaibigan na lagyan kagad ng tila, hindi po. Kulong lang. Linisin mo yung kulungan mo, tapos pagdating ng mga 3 o'clock sa hapon, palabas mo po. Yun. At saka sa pang sikan man, ganun pa rin mga kaibigan. Hanggang mag 3 days for the fight, bago mo yan takpan po. Yun ang dyan mga kaibigan. Kasi itong 5 days kulong mga kaibigan, before the fight, lang to, depende lang yun sa isang magmamano po. Pero pag ang 5 days before the fight mga kaibigan, sa 2 days yan, hindi mo muna takpan ng tila po. Yung pampano lang muna nila mga kaibigan ba na talagang masanay silang ikulong po. Kasi ang manok natin naman mga kaibigan, palaging naka-cord yan. Limber. Ako naman kaibigan, hindi talaga ako magkulong ng manok po. Pero pag medyo laban talaga ikulong natin yan para yung enerhiya nila o lakas nila po. Hindi ho magastos mga kaibigan. At saka medyo talagang ilagay mo sila sa comfort zone nila mga kaibigan na talagang lumalabas yan pagdating ng laban po, lalo na ngayon 5 days. Sa umpisa ng 5 days mga kaibigan, before the fight, mo yan, pakainin mo sa umaga, tapos yan kumain, pagdating ng mga 9 o'clock, 10 o'clock, painumin mo ng tubig, katapos yan, hugasan mo yun dito. Hindi naman hugas, basahin mo lang manok, ang kamay mo na konti, tapos kunin mo yung mga sabit-sabit na sa pagkain, para malinis naman. Tapos hugasan mo yung mga paa, saka mo ilagay sa kulungan po. Yun ang pinakakano, pero huwag mong takpan. Pagdating naman ng 2 to 3 o'clock sa hapon, palabas mo yan. Palabas mo sa cord ulit. Sa second 5 days for the fight mo, ganun rin ang gawin mo. Kung pagdating ng 3 days for the fight, mga kaibigan, iba na po kasi pagpakain mo ng umaga dyan, sa umpisa ng 3 days mo, kulong mo yan, di ba? Ugasan mo rin ng mga tapos takpan mo ng tila, mga kaibigan, yung green na tila, para hindi siya makita ng ibang po. Yun ang dyan, mga kaibigan, hanggang di fight, mga kaibigan. Kasi yung mga ganyan, sa akin, mga kaibigan, pag 3 days na ako, sa umaga, ganon. Tapos, mga kaibigan, sa hapon, paabutin mo muna ng medyo kumilimlim na yung mga kaibigan, yung mga 5:30, ganon. Saka mo hugasan mo pa rin. Tapos kinabukasan mga kaibigan, pag second day of the fight, ipalabas mo ng 4 o'clock sa umaga po para malamigan yung isang manok mga kaibigan hanggang pagpakain ka. Tapos gano'n naman, ulit na naman. Pero pag last mga kaibigan, 3 days for the fight na, sa last na bukas ay away na niya, ay mga kaibigan, pwede mo nang hindi ipalabas po. Sa akin, ipalabas ko pa, pakainin ko pa doon, tapos ibalik na sa kulungan, nakatakip na po. Yan lang po. Pero itong 5 days, ang sinasabi ko, yung 2 days na yan, kaibigan, wala pa pong takip yan. Parang
sinasanay mo lang ang manok mga kaibigan na ilagay mo doon sa kulungan po para hindi siya manibago, lalo na pag natakpan na po. Yun ang talagang ang manok dyan mga kaibigan ay priskong-prisko na parang binibibi mo na ba? Oo. Kasi yan naman ang panahon na ibibibaby na yung manok natin mga kaibigan para talaga ano siya komportable at saka malikom talaga yung lakas niya na nakain niya, mga vitamins, kung ano man yan, talagang doon na siya po. Saka bantayan na lang ng mga ipot mga kaibigan. Pag nakita mo lumiliit ng mga ipot na may puti sa dulo, yun. Talagang may mga palo ng mga manok na yan mga kaibigan. Kasi sa atin, kadalasan po o sa karamihan natin ay 3 days talaga for the fight. Pero magsanay ka muna ng 2 days mga kaibigan para maano mo sa kulungan. Pero kadalagay mo sa kulungan mga kaibigan talagang malinis po. Yan ang ano ko po. Tsaka lagyan ng ano mga kaibigan yung patungan nila mga kaibigan para ano pagkatapos yan linisin na naman ulit. Basta 2 days mga kaibigan, then 3 days. Isanay muna ang manok sa kulungan na walang takip po. Yan, okay yan kaibigan. Ganun ang ginagawa, yung palabas, hugasan pa, yung mukha, yung ano para talagang napaka-presko sa manok mga kaibigan. At saka itong mga manok na mga ganito mga kaibigan na lagay mo sa mga ganyang ano po, nako, iba ang mga kilos at palo mga kaibigan. Talagang lalo na sila ano na mga kaibigan, yung stop na ang ano nila, yung exercises nila, tapos ginaganon mo. Kasi itong 5 days mga kaibigan, pwede namang 2 days mo kaibigan, pwede namang magkahi ka pa dyan. Tapos saka mo ilagay sa ano, di mag-scratch back ka, so pwede namang ganon. Pero nakakulong na sila po, pero wala lang mo ng takip mga kaibigan, hindi mo natakpan. Sa akin mga ganyan, kasi itong magkondisyon tayo ng manok po talaga tayo mismo talagang tayo ng kondisyon po talagang mag-obserba ka talaga. Obserbahan mo talaga ang kilos ng isang manok po. Pag sa tingin mo naman mga kaibigan na di mo na dapat i-scratch back so, huwag na. Kasi pag sa tingin mo naman mga kaibigan, dapat i-scratch back ito para medyo lumuluwang yung mga ano nila para maganda ang ano lang naman yung mga kaibigan, 2 minutes, 3 minutes. Tapos kunin mo, lagay mo sa cord, pakain, tapos damugan, lagay sa ano, walang takip. Pagdating ng 3 days for the fight, yun ang ano mga kaibigan, natakpan mo na po. Kasi iba din ang manok mga kaibigan pag natakpan mo. Tapos makita sila ng manok pagkuha, naku, grabe yung may iba mga kaibigan, kilos na kilos, pero may iba din mga kaibigan yung talagang kondisyon. Talagang kalmado po. Talagang ano lang ang kilos mga kaibigan, yung talagang hinay lang ba mga kaibigan. Yung timing lang kaibigan. Kaya itong pagmamanok, pagkondisyon sa isang manok ay napaka-importante po yung observation mga kaibigan. At saka talagang may koneksyon kayo sa manok mga kaibigan. Ibig sabihin na may koneksyon na talagang makita mo talaga na yung kilos niya, yung sa mukha niya, kahit sa mata ng isang manok mga kaibigan, kung ikaw ay nagkondisyon, pero malalaman mo kung ano ang kung anong napi-feel ng isang manok po. Kaya importante sa atin yun nga bilang isang magmamanok, marunong tayo magkondisyon para naman pagdating sa laban na talagang mapi-feel mo po yung binibigay mong ano sa kanila na makatulong sa kanila po. Ayun lang po, ito'y usapang magmamanok lang. Hanggang dito lang tayo mga kaibigan. Ito'y usapang magmamanok lang. Good morning sa ating lahat po.